Kabilang si Ben Simmons sa ngayon sa mga natitirang free agent sa NBA. Bagamat maraming team ang interesadong makuha siya, katulad ng Kings at New York Knicks, sa ngayon ay wala pa namang pirmahang nagaganap. Malaking factor ang kanyang pagdedemand ng mas malaking halaga kumpara sa kanyang pinirmahang 1.1 million deal sa Clippers noon. Mayroon pa namang kukuha sa kanya, baka syempre sa kalagitnaan ng season mayroong team na magpapapirma sa kanya. Depende sa kung ano ang kinakailangan ng team na yon. Pero definitely para mismo kay Ben Simmons ay mukhang wala na siyang kasiguraduhan kung ano pa ang kanyang gagawin. Kaya sa ngayon, 50-50 na lamang po ang tsansa na siya ay maglalaro o magre-retiro ng maaga. Pinagtanggol mismo ni Kevin Durant ang kanyang sarili nung siya ay nasa Golden State Warriors pa. Ito'y marahil pareho silang sinisisi ni Charles Barkley kasama si LeBron James kung bakit inimbento raw ng NBA ang second apron. Meron tayong tinatawag na salary cap, yan mismo ang limitasyon ng mga team para gumasta para sila'y makabuo ng malakas na team. Sapagkat walang epekto ang luxury tax dahil sila'y nagbabayad naman para lang makabuo ng super team at manalo ng kampiyonato. Kaya meron tayong first apron. Yung first apron ay maraming bawal pero hindi masyadong mabigat. Pero kapag lumagpas ka na doon at pumasok ka naman sa second apron, iyon na, marami ng bawal, marami ng restriction. Mahihirapan kang mag-trade at mahihirapan kang makapagpirma ng mga free agent. Kaya ang punto rito ni Charles Barkley dahil daw sa mga ginawang super team ng Miami Heat at Golden State Warriors, dahil kay Kevin Durant at kay LeBron James ay inimbento, ginawa mismo ng NBA ang apron na yan para mapigilan ang mga kupunan sa ngayon. Kung mapapansin nyo, ang huling team na nagkampiyon ng back-to-back ay ang Golden State Warriors way back 2017 and 2018 NBA season. Pagkatapos nun, sa mga sumunod na mga NBA season ay magkaiba-iba na ang mga nagkampiyon. Bilang isang Kevin Durant, syempre, siya'y gaganti rin kay Charles Barkley at hindi naman daw niya kasalanan kung bakit nangyari yon. Kung sisihan lang, aba, kasalanan daw ni Bob Myers kung bakit siya napunta sa Golden State Warriors. Para sa akin naman mga sir, walang kasalanan ang Warriors at ang Miami Heat dito. Walang kasalanan si LeBron o si Kevin Durant sapagkat iyon ay malaking butas na kanilang nakita at kanilang sinunggaban lamang. Kung tutuusin, hindi lang po yung Warriors at ang Miami Heat ang gumawa ng ganon. Maraming team ang sumubok pero sila'y nabigo at ilan lamang ang nagtagumpay. Ang Miami Heat, Golden State Warriors at yung Cavaliers. Para sa mga fast break NBA updates, tumutok lang palagi. And as always, maraming salamat po sa panonood.